Malisilito at welcome kayo sa akin channel, Malyares Garden. Ang isi-share ko naman po sa inyo ngayon, ito ay para sa mga baguhan lang kasi yung mga datihan naman, alam na nila to, yung mga baguhan. Yung tayo may mga bougainvillea na rooted, di ba? Pero gusto natin magkaroon ng grafted. Kaya isi-share ko sa inyo paano natin naalagaan, kung paano natin didiscartean yung pagka-graft. Kung anong klase ang nilalagay natin para makontento tayo. Papakita ko sa inyo ito. Yung grafted na bougainvillea ko na to. Ito nakita nyo. Tuloy-tuloy ang mamulaklak ito. Pipili lang po kayo ng yung mga bougainvillea na talagang masipag mamulaklak. Mapapansin nyo ito, ipapakilala ko sa inyo ito. Papakita ko muna sa inyo yung mga sanga niya, di ba? Nakita nyo, puno ng bulaklak dyan. Pero hanggang sa mga sanga niya na yan, namumulaklak siya. Ganito talaga yung mga bougainvillea na ganito talaga, na masipag mamulaklak. Ito yung white tanglong. Nakita nyo dito, dito. Punong-puno siya ng bulaklak. White tanglong ito. Tuloy-tuloy sa mamulaklak. Maganda ding i-kombinasyon itong ganitong kulay. Ito yung tricolor. Maganda din siyang mamulaklak. Saka hindi masyadong giant, napansin ninyo. Medyo maliliit lang. Saka ito naman yung isa na ginirap ko dito. Ano to bossing? Nakalimutan ko pangalan. Ito yung coffee bati. Kasi kung minsan nakakalimutan ko, di ba? Ganda. Bali, ang nakagrap dito, 4. Yung isa, kasi nagagandahan ako dati, itong Black Maria, nilagay ko dito. Ay bulaklak din, ha? Sipag din siya mamulaklak. Kaya lang, pinutulan ko kasi mahaba. Ngayon naman, yung naituro ko na sa inyo kung ano ilalagay natin ng pagka-graph. Kasi yung pagka-graph naman, may mga video ako kung paano mag-graph. Makikita nyo doon kung 2 types of grafting. Ay, tatype nyo lang yun, makikita nyo kung paano yung pagka-graph. Dalawang klase kasi yung pagka-graph eh. Yung isa sa stem, yung isa sa yung maliliit na sanga, ibig ko sabihin, iba naman doon sa pinaka malaki sanga niya, yung sa puno niya, pwede natin yung graphan. Pwede naman, yung maliliit lang na ganito, na sanga, bibiyakin lang natin, pwede natin graphan. Nakalagay doon kung anong klase na yung ilalagay natin ng mga sayon para mapabuhay natin. Sa 2 types of grafting ko. Ayun, ituro ko na sa inyo yung pagka-graft. Number 1 pa isa ngayon, kung paano natin naalagaan. Ito may mga grafted na bougainvillea natin. Kunyari, napalaki na natin. Nabuhay na natin ng ganito. Kung paano natin lagi mapapabulaklak. At hindi mawawala yung ganda niya. Number 1, ito kasi natanggalan ko na kanina. Dapat tanggalan natin ng mga yung tumutubo na sanga. Yung dito sa original na puno niya. Kasi pag hindi natin tinanggal itong mga sanga na to, kasi dito dapat putulin ito eh. Balo ko kasi kanina naggrapan. Kaya tinatanggalan ko na. Puputulin ko dito kasi ito hindi nag-success. Nakita nyo. Pwede pa siyang grapan. Tanggalin dito, grapan natin. Pero kung hindi natin nagagrapan na, pinabayaan natin ito, ito lalaki ng lalaki kasi ito ay naka-direct dyan sa puno niya. Pag hindi natin dito tinanggalin ito sa nito, makukubera niya itong mga nakagrap dito. Kaya dapat natanggalin natin. Lahat ng tumutubo dyan sa mga gilid na yan, na hindi kasali sa graphics dati sa puno niya. Tanggalin natin para walang kaagaw. Matatalo kasi ito. Nakita nyo? Nakita nyo yung mga graph niya. Ayan, hindi ko pa tanggal yung plastic, di ba? Ayun, pwede natin tanggalin. Pwede rin naman hindi kasi nalulusaw din naman yung plastic. Kung matagal na malutong. Pero dapat tinanggal ko ito. Dito natanggal naman. Ito yung puno ng nakita nyo dito siya nakagraph. Ito yung Black Maria. Dito naman nakagraph yung white tanglong. Nakita nyo dito. Single lang siya. Kasi isang pinakapuno na ganyan, dapat isang klase lang. Kasi maraming sanga naman dito. Dito naman yung coffee batik, isang puno lang din.
Dito naman yung tricolor, isang puno lang. Isang sanga lang din ibig ko sabihin. Kasi maraming sanga ito. Dito hindi nag-success. Kaya bala ko ulitin, puputulin ko dito. Kaya tinanggal ko ito kasi malago kanina ito eh. Malago kanina. Di ba ang ganda? Ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano naman natin na mapapanatili yung dami ng bulaklak niya. Kasi masipag niya kahit pa paano yan. Pag nagtagal yan, mamamayat din yan. Ako konti din yung bulaklak niya mababawasan. Hindi naman na lagi-lagi na, ibig sabihin, tuloy-tuloy siya naman bulaklak pero hindi lagi-lagi na sobrang dami. Kasi kung minsan, pumapayat din. Dapat iyan, nilalagyan din po natin na abono dito. Ito pagka yung nakita ko na kukunti na yung bulaklak, inaabunuhan ko. Pero ngayon ganyan marami, hindi ko siya inaabunuhan kasi baliwala lang yung abono natin pagka ganyan karami ang bulaklak. Saka natin naabunuhan, baka sa halip na maraming bulaklak, inabunuhan natin, baka kumunti pa. Kasi manilibago siya. Dapat ang inabunuhan natin, yung kukunti pa lang ang bulaklak. O kaya yung wala talagang bulaklak, bunuhan natin. Pero ang nilalagay ko dito, kung minsan hinahaluan ko na ng urea triple 14, pero pang karaniwan triple 14 puro lang. Kasi yung triple 14 na puro, complete yun. Pampabulaklak ng mga bougainvillea. Ito kayang kasya dito, isang kutsara na punong-puno, papaikot nyo lang dyan. Isang kutsara lang. Pagkara, didiligan nyo lang agad. Ayun, para malusaw. Kasi yung triple 14, alam niyo yun, granule yun. Matagal bago malusaw, kaya dapat pagkalagay nyo nyo na ganyan, diligan nyo na agad. Di ba ang ganda? Kasi pagka yung mga baguhan pa lang, siyempre hindi pa nila alam yun. Baka akala nila yung yung tumbubo dun sa baba, pamparami ng bulaklak. Dadami pang kulay, kung sasabihin niya gano'n. Pero hindi po dapat na gano'n. Kasi makukubiran yung mga ginrap ninyo. Kasi lalaki siya ng lalaki. Uunahan niya ito. Sasapawan niya lahat yan. Kaya dapat yung mga ganun na sanga, tatanggalin natin. Para mapanatili natin yung graft din natin na maganda. Makita nyo, hindi naman siya tumaas. Ganyan lang siya. Kasi mga magagandang klase na nilagay natin. Original na sanga niya ito. Itong yellow na to. Yung tinanggal ko kanina doon. Balo kasing palitan, nagtala ng graft doon sa hindi nag-success. Kaya tinanggal ko yun. Pasalin muna natin minsan. Ikutin lang muna natin minsan. Napakita ko sa inyo na napakaraming bulaklak talaga. Ganun lang po ang gagawin natin, lalo yung mga baguhan pa lang na nagbo-bougainvillea, lalo yung may baguhan pa lang na may mga grafted na bougainvillea. Yung mga ricer ko, yun ang mga dapat natin gawin sa mga bougainvillea natin para mapanatili natin. Kasi sabi ko baguhan, kasi yung may mga datihan na maraming mga bougainvillea, baka meron pa silang ma-suggest mas maganda, tatanggapin naman natin, pwede nilang i-comment kung anong mas maganda pang gawin para maging mas maganda pa yung grafting natin. Kasi mayroon talaga yung datihan mga nagagrap baka mas magaling pa sila sa akin o matagtagay yung kaalaman ko. Pwede ninyo i-comment sa akin na ganito po ang gawin natin. Kasi medyo matanda na ako kaya medyo late. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Kung nagustuhan nyo ang video kong ito, please like, share, at subscribe. Pakihit yung notification bell para mag-updated kayo sa mga susunod ko video. Okay.